Ilang dekada nyo nang pinagkasasaan ang kapangyarihan at pera ng bayan. Ngayong meron ng tao na naglakas loob para magpabago, gago pa rin kayo. Alam po ninyo, hindi ako nagmumura. Pero kung ganito lang, palagay ko yung sinasabi ko, nararamdaman ng taong bayan. 3 years ago, kinasuhan ko sa Korte Suprema ang maanumalyang paggamit nila ng DAP at PDAP. Nanalo kami 14-0. Pero hanggang ngayon, wala pang iniimbestigahan. Inuna pa si Pato na nilibre ni Pacquiao kesa si De Lima na protektor ng drug lords. Kung hindi gago ang tawag ko dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ang problema po natin, ombudsman. Kung kayo dyan, totoo ang inyong sinasabi, magharap tayo sa korte. Puro kayong ingay. Eh yung amo niyong dilaw, hindi mo pinaliliwanag kung saan niya ginastos ang DAP. Si Bato, nilibre ni Pacquiao. Si Pinoy at si Abad, winaldas ang 142 billion na DAP. Ipinansuhol sa mga senador para i-impeach si Chief Justice Renato Corona. Palagay ko, dapat nang i-impeach ngayon si Ombudsman Morales. Matagal ko na akong sinabi, mga isang buwan na, ma'am, resign ka na. Dahil naninilaw ka na. Ayaw mag-resign. Eh, mali ko ba na yung artikulong sinulat ko sa Facebook? Alam nyo, wala naman po akong pwesto. At saka hindi po ako abogado. Pero hindi rin ako bobo. Sabi ko, resign. Bakit? Imbestigahan mo si Bato. Eh, tinuturo ng drug lord si De Lima. Gago. Tapos, sabi ko, para puhusan ng tubig na malamig, yung umaapoy. Nakol, mag-resign ang kurap siya. Ginawa niya, sabi ko, ba't si Patoy nimpisagan mo? Eh, patong-patong yung DAP dito, di mo pisagan. Nilaglag naman si Joel Villanueva. Sabi ko, ba't naman si Joel lang? Siya lang ba? Bias ka kasi. Tapos, sabi nga din, kaya ako iniimbestigahan si Pato. Dahil may admission. Admission baka mo. O, yung best friend mo, si De Lima. Inamin na boyfriend niya at kabit, yung driver niyang may asawa. Oh, kung admission ang hinahanap mo, ayan, nag-admit to a crime, pati mo imbestigahan. Ayaw mo, kasi dilaw ka. At kung dilaw ka, umalis ka dyan dahil hindi ka karapat-dapat maging ombudsman. Dahil ang ombudsman, batas at walang kinikilingan. Kaya sabi ko, ombudsman, resign. Wala pong masama doon. Dahil bilang taong bayan at ordinaryong tao, pag wala na akong tiwala sa mga namumuno, pwede ko sabihin, alis na kayo, hahanap kami ng kapalit nyo. Marami tayong kasama na mauusay. Ang ginawa, sabi ko, ipinail ko po, ang ginawa ko, nag-file ako sa ombudsman. O baka sabihin mo, walang formal complaint. O ito, formal complaint. Ito, ebidensya. Pero alam ko na hindi mo iimbestigahan to dahil best friend mo siya. Alam niyo po ang ginawa? Nabalitaan niyo to. Inimbestigahan at nagpautos ng fact-finding investigation para kay De Lima. Ang problema, isinabay si Presidente Duterte. Eh may maling presidente yung iniimbestigahan mo. Yung isa nagnakaw, ito ang
iimbestigahan mo. Ikaw na lang umalis yan, iimbestigahan din kita. Pangalawa, itinapon yung kaso ko na may ebidensya. At ang kinuha, yung kaso ni Espinido na nakabase sa statements ni Mayor Espinosa na patay na. Pagpatay na yung nag-aakusa, patay na rin ang kaso. So ang ibig sabihin, ang diniinan mo, yung Pangulo namin na gusto ng pagbabago, ikaw na lang ang umalis. Tama po ba? Tama! Pangalawa, nakakahiya eh. Dahil yung pamangkin niya, asawa ni Ma'am Sara, Inday Sara, so malayo silang magkamag-anak. Talagang malayo ka kay Presidente dahil ikaw kurang ka si Presidente, hindi. Yun lang ang relasyon nyo, malayo kayo. Pangalawa, alam na alam niya bilang abogado na yung statement ni Espinosa ginawa without the presence of a lawyer. So it is inadmissible in court. Pangatlo, itinanggi na ni Kerwin ang involvement ng kanyang ama sa droga. So ibig sabihin, wala nang kaso at wala nang ibig sabihin o bigat na to statements ni Mayor Espinosa. Ba't yan ang inimbestigahan mo? Dahil i-dismiss mo yan, luka-luka ka. Mga kasama, ano ang gagawin natin ngayon? Tapos na ako. Bakit corrupt? Ay gusto nating itigil ang korupsyon. Kailangan maipakulong ang mga corrupt. Yes! Pag ang corrupt hindi nahuhuli at hindi nakukulong, hindi tumitigil ang korupsyon. Ang droga abot na ng national level. Si Bato kaya naiyak yan dahil ginagawa siyang nakakatawa sa harap ng taong bayan. Sasabihin sa kanya ni Trilon, ano ba, asan ang timeline mo? Kailan mo ba itatapusin ito mga panguhuling ito? Kung ako yung naandun, sasabihin ko, mawalang galang na po. Timeline po ba? Eh bakit nyo ako iniimbestigahan dito? Eh yung prime suspect ko yan, hawak nyo. Yung nag-iimbestigahan dapat imbestigahan ako paghahanapan nyo. Ibigay nyo sa akin yan, marami ako ipabalik sa inyo. Walang mangyayari pag hindi natin pinaltan ang ombudsman at iniayos ang justice system. Yes. Ako, ito po suggestion ko sa ating samahan. Yung kakasama kami lang kaamin. Doon tayo sa ombudsman. Yes! Sulatan niyo yung inyong mga congressman sa Facebook. Sabihin niyo, impeach the corrupt ombudsman. Sila ang may kaya po niyan. Let it be known to your friends in your circle that we want the truth and we want justice for our children. Ako, huwag na kayo mag-alala sa akin. Ganito na siguro talaga ang buhay ko. Pero senator, hindi senator, senator. Anyway, mga kaibigan, panalangin po natin ating Pangulo. Supportahan natin sila. Let us continue that heart of love for nation and volunteerism. At wala tayong pakialam kahit sino sila. Panahon na ng pagbabago, lumayas sila, magharap sila. So follow us. Tingnan niyo po yung mga page ko, yung Red Medical fan page. Makikita niyo rin mga issues. Kita-kita. Kayo po mag-organize. Kaugnay niyan, dangdang supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmarcha mula sa Nagtahan patungong Mendiola sa Maynila ngayong araw bilang pagsuporta sa isinusulong na pagbabago ng kasalukuyang administrasyon, partikular na pagdating sa paglaban sa katiwalian. Mareport ang aming kasamang si Ria Fernandez live. Ria? Marcha ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte malapit sa Malacanang kaninang umaga.
Ito'y sa kabila ng malapit na distansya ng mga nagrarally naman laban sa Marcos Burial. Anila ngayong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio ay ipakikita nila ang suporta sa Pangulo sa kabila ng mga batikos. Ay isang daang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakasuot ng pulang t-shirt ang nagmarcha mula Nagtahan patungong Mendiola sa Maynila. Bitbit ang mga tarpaulin at placard, isinisigaw nila habang nakataas ang kamao ang pagsuporta sa isinusulong na pagbabago ng Administrasyong Duterte tulad ng war on drugs, federalismo at pagsupil sa katiwalian. Nakikita natin ngayon yung pagmarcha ng mga miyembro ng Kilusang Pagbabago mula sa Nagtahan. Ngayon ay patungo tayo sa Mendiola. Ito'y pagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ipapanawagan na rin nila ang pagkakaisa ng taong bayan sa harap ng kabi-kabilang mga issue at magsisilbi rin umano silang watchdog laban sa mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno. Lumahok sa marcha ang mga kabataan maging ang mga matatanda upang ipakita na buo pa rin ang kanilang tiwala sa pamahalaan sa kabila ng mga issue gaya ng Marcos Burial at umano'y extrajudicial killings. Ano man po mangyari, ano man pong bagyo o unos sa dumating dito sa bansang Pilipinas, ang suporta ko po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, buong po at hindi po matitibag na kahit sino. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nilang yan. Hindi naman magbabalat, mag-uutos siya na balutin nga yung mga tao na pinapatay para barilin. So hindi ako naniniwala sa sinisiraan lang siya para ipabagsak siya. Maganda yung ginagawa ng Pangulo. Pabor po tayo ron sa kanyang ginagawa. Unang-una, maganda pinapikita niya dahil ang tao lubog na. Almost 3/4 ng bayan natin nakadroga na. Ayon kay Ali Dizon, co-spokesperson ng Kilusang Pagbabago, magiging katuwang sila ng pamahalaan upang pagsilbihan ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang Kilusang Pagbabago ay actually ito ay galing sa pinabuo ito ni Cabinet June Evasco para ma-reach out natin ang bawat barangay from the poorest of the poorest. At sana ho magtulong-tulong tayo dito para mabigyan po sila ng suporta sa pangangailangan nila. Ito po ay isang watchdog, anti-corruption. Pwede ho kayong magsumbong at kami po ay pwedeng willing hong tumulong sa kanila sa pamagitan po ng line agencies. Kasabay nito, may panawagan sila sa publiko. Tayo ho ay magkaisa para ho sa ikabubuti ng bayan natin. Suportahan ho natin si Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang mga advokasya. Inialay na po ni Presidente Duterte ang kanyang buhay para sa ating mga Filipino. Ipagdasal po natin ang kanyang health at buong pamilya at kung ano man ang mga kiskisan natin sa loob at kung ano man ang hindi natin pagkakaintindihan, pwede naman hong pag-usapan. Bago magtanghali, natapos ang pagmarsya at ang programa ng Kilusang Pagbabago. Kaya ngayon dito sa Nagtahan ay makikita nyo ang normal na ang daloy ng trapiko. At yan ang ating balita mula rito sa Maynila. Ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez.